Unahin muna natin ang lagay ng panahon. Lumaki ang tsansa na maging isang tropical depression ang low pressure area na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Huling namata ng pag-asa ang naturang LPA sa layong 1,210 kilometro sa east ng southeastern Luzon. Kung ito'y magiging bagyo, tatawagin nga sa pangalang Wilma. Ayon sa pag-asa, inaasahang magdudulot ang bagyo ng kalat-kalat na mga pag-ulan sa gitna at o gitnang bahagi ng bansa. Partikular po sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy na makakaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao, kasama ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Sorsogon, Davao Region at ilang bahagi ng Caraga. Apektado naman ang Northeast Monsoon o Amihan ang Northeastern Luzon. Magdadala ito ng mahina hanggang sa may kalakasang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Maaaring bumagal po yung bagyo kaya't ito ho ay hindi kaagad nakapasok sa loob ng PAR line. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angel. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone ang inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Bahagya po lumakas ng ating Northeast Monsoon at ito'y umiiral dito sa may Northern Luzon. Dulot nito, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at Aurora. Sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon, maaliwalas naman na panahon ng kanilang aasahan, pero asahan din po natin yung mga isolated light rain. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, maaliwalas sa panahon din ng ating aasahan, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na low pressure area po dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, mataas na po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. At ito po yung inaasahan natin papasok ng ating PAR ngayong umaga. Ito po yung tatawagin nating Wilma once na naging isang ganap na bagyo. Ayon po sa ating current analysis, posible po ito mag-landfall dito sa Eastern Visayas or sa may Caraga at tatawid na naman po ito dito sa Kabisayaan. So mataas na naman po ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito po, lalo na po dito sa Visayas starting Friday towards the weekend po. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, Eastern na uli, no? Eastern Visayas? Yes po, opo. Oo. Yan yung malaking cloud cluster. Ay, ano yung cloud cluster din nasa may bandang taas? Wait lang po. Oo, yun nakikita namin sa satellite feed. Yun sa main west po kasi ng ating mapa po. Ito po yung low pressure area po. Oo. Tapos yan nasa medyo baba naman po. Ay medyo nasa tapat po ng Mindanao. Yung may mga cloud cluster din po. Ito po yung Intertropical Convergence Zone pero hindi po maabot sa atin. Okay. Madidissipate din siya. Opo. Sige. So ito lang itong si posibleng Wilma. Opo, ang ating pero parang kumapal siya, ha? Yes po, kasi po nagpo-form na din po siya sa ngayon. So mataas na rin po yung chance na maging bagyo po siya within the day po. So pagpasok niya ng PAR line natin, bagyo na. Posible pong low pressure area po muna LPA po. pa. Opo. Okay. Anong speed niya ngayon? Sa ngayon po, kanyang speed po ay almost stationary po siya. Ay, naku, kaya naman pala nag-ipon ng lakas eh. Yes po. Oo, kahapon 25 kilometers per hour to, di ba? Ay, opo, yes po. Oo, ngayon stationary. Ay, naku, nag-iipon pa ng lakas, ano ha? Tama po. Ay, naku. Ma'am Chanel, ingat kayo at wala na naman tulugan. Vitamin C po, ha? Yes po. Thank you. Maraming salamat. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.